Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan na huling habilin na nilabas ang resibo. Nako, hala palasyo at kongreso na bulabog na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share po natin. Ito pong mga naging pahayag, no? Marami po ang nagulat, marami po ang nagimbal. Dito po sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, no? Patungkol po kay President Bongbong Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez. Yan mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya lang at ito pa. I-share din po natin itong dahilan, no? Ito pong dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi po siya uma-attend, no? Diyan po sa hearing ng Kamara. Okay? Bigyan rin po natin ng reaction yan at ito pa mga kababayan, hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang nagbigay ng mga nakakagulat na pahayag, no? Maging itong si Representative Marcoleta ay nagbigay rin ng kanyang pahayag, statement patungkol po sa Kamara na kung saan isa po siya sa miyembro ng House of Representatives, no? Sabi niya nga po ay ikinakahiya na niya, no? Ikinahihiya niya na ang maging miyembro ng House of Representatives mga kababayan. So, bigyan rin po natin ng opinion yan at dokumento. Pero ito na mga kababayan, unahin na po natin to. Vice President Sara Duterte, pakinggan po natin. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So yan mga kababayan, parang ito na po yung huling habilin, no? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, ito, ipinost po natin yung thumbnail natin, ito mga kababayan. Huling habilin, yan po mga kababayan. Nako. Pag namatay daw si Vice President Sara Duterte, no? Ay gurgurin rin. Sino kaya itong inutusan niya? Ang tanong. Pero para sa inyo mga kababayan, anong take nyo dito? Is this a good move for Vice President Sara Duterte or alanganin siya dito sa kanyang sinasabi? Alright, teka lang, bubrala tayo mga kababayan. Sa akin kasi parang matalinong matalinong pagsasalita, no? I mean, matalino po ang kanyang aksyon, mga kababayan. Kasi ang sabi niya naman kung mamamatay siya, di ba? Ganon ang gawin. Oo. Kaya ito for example lang wag naman kayong kaya example lang, magurgur itong si speaker o si PBBM, no? Tapos buhay pa itong si VP Sara. Ibig sabihin, sabi naman ni VP, pag namatay siya, gurgurin. Diba? Kaya mga kababayan, nagkagulo. Nagkagulo po ang palasyo at kongreso. Lalo na po si Executive Lucas Bersamin. Threat na ngayon si Vice President Duterte, no? Dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Pero teka lang, no? May post po kasi, no? Ang ating mga kababayan, sinasabi nila na teka lang, parang si Vice President Sara Duterte yata ang ginigipit, no? At walang authority na ganyan, di ba? Parang baliktad yata, no? Baliktad yata yung sinasabi ni Lucas Bersamin na threat itang si Vice President Duterte.
Kasi tingnan niyo yung ano, yung eksena, kumbaga, scene. Ha? Tingnan niyo po si Vice President Sara Duterte ang ginigipit, no? Pinatayan ng ilaw, kinunan ng security diyan sa kamera. Ngayon si Vice President Sara Duterte pa ang threat sa kanila. Nako naman. 'Di ba? Well, anyway, kanya-kanya namang opinion 'yan, pero sabi po ng ating mga kababayan, mukhang baliktad yata. 'Di ba? Unang-una, tingnan niyo kung sino ba talagang threat, 'di ba? Yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, kinulong ninyo. Nang binisita, pinunta ni Vice President Sara Duterte. Yung kwarto ni BP, tinanggalan nyo ng ilaw. No? So meaning, tapos ang threat si Vice President pa ang threat. Dahil ba sa sinabi niyang ito? So well anyway, ito na siguro yung basyan nila mga kababayan kasi kahit sino naman, di ba? Pero ang tanong, bakit nasasabi ito ni Vice President Sara Duterte? No? Sinabi niya ba ito dahil gusto niya lang sabihin, walang out of the blue. Sinabi niya lang, di ba? Maaring mga kababayan, no? May dahilan, no? May dahilan po kung bakit nasabi ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag na ito. Ito pakinggan po natin to. May isa pa po siyang ito pakinggan po. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. So dito mga kababayan, no, ini-explain po ni Vice yung kausap yung tayo diyan, si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. So yan mga kababayan, gium-um, no? Ano bang ibig sabihin yan? No, mukhang sa akin familiar po yung word. Kasi dito may gumagamit rin ng ganyang dialect. I think kinain, ganun po ba 'yon? Correct me if I'm wrong mga kababayan, or kinain, ganun. Or inangkin, parang ganun, di ba? Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo
Kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Ka, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Tanggap ka, Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Martin, nangangampanya tayo. So yan mga kababayan, ano po inyong masasabi dito sa isang revelasyon? Kasi hindi naman alam to ng taong bayan, di ba? Ganito pala ang usapan. Kasi nga, kinakamkam or anong sinasabi ka na ni Vice President? Basta, si PBBM at si Lisa ang nag-aano ng pera, di ba? Tapos, yan, parang gustong humingi ng tulong. Yan mga kabahan, kay BP Sara. Pero ang hindi nga lang, nako talaga, pag illegalista talaga, wala mga kababayan, no? Ang hindi nga lang inaasahan ni Vice President Sara Duterte, no, ay kamkamin ang pera ng taong bayan. Through what? Siguro ito na nga pamimigay ng ayuda kasi malaki po ang mapupunta sa kanila siguro dyan eh. Marami pang iba, smuggling, di ba? Sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Ano ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa ang pasabog. Vice President Sara Duterte, hindi talaga ako a-attend sa mga hearings. Why? Why would I answer to speaker implicated in a bribery case on record in a court case? No? Why would I answer to a convicted of child abuse taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila? Si Castro. Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa law firm ng husband ko na 9 million dahil sa isang case? Naku naman, sino ba ito? Why would I answer to a member of HOR na ang tatay niya mismo may screen cap ako, nagsosorry sa ginawa ng anak niya? Why would I answer to them? Yan na, kasi gigil na gigil kayong imbitahan eh, no? Yan po ang mga dahilan kung bakit ayaw niya. Kasi hindi naman kayo malilinis dyan eh, di ba? Nagmamalinis lang kayo. Kaya kayo nandyan, no? Maybe someone is ordering. Wala naman kayong magawa kundi obey, no? Yung command sa inyo, kaya yan ang nangyayari. Pati mga prinsipyo ninyo, wala na, di ba? Nakikita po natin yan kasi yung iba dyan, no? Sabi nga ni Representative Drexy Cardima, no? Yung iba nga dyan, nakikipag fist bump pa noon kaya dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nag-iba na po ang ihip ng hangin, no? So ito mga kababayan, pakinggan din po natin si Congressman Marcoleta. Meron din, naglabas din po siya ng pahayag patungkol po dito sa House of Representatives. Ito po. Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran
kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. So yan mga kabayan, Congressman o Representative Marcoleta, ikinakahiya na ring miyembro ng House of Representatives dahil po sa kanilang mga ginagawa. No? O yan mga kabayan, kapag meron pong ganyan, ibig sabihin, there is irregularity sa mga ginagawa ngayon ng mga tongresta, mga kababayan. Well, anyway, ano po kanyang opinion dyan? Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan. Ang video ito, no? Ang pamagat po nito ay heto ang resibo kumalat sa publiko. Former PRRD Vice President Sara Duterte Senado huli, no? Railway project sa Mindanao, zero budget. Yan mga kababayan, pakinggan po natin to. Ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila walang katapusang atake sa mga Duterte at lumabas sa mga balitang walang nagawa raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, taong bayan tila binalikan ng mga loyalista at ang gobyerno ngagba tila sinampal ng katotohanan at mga resibo o katibayan pinakita na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila totoo pala talaga ang binitawang pahayag kamakailan lamang ng Vice President na si Sara Duterte kaugnay sa mga big ticket project kasama ang Build program na ligasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang naumpisahan at ngayon tila nasayang lang, tila nawala na dahil sa naudlot na umano'y pangako ni Bongbong Marcos na ipagpapatuloy, ngunit tila hindi natuloy at ngayon tila binalikan ng karma ang mga loyalista at kumakalaban ngayon sa mga Duterte na nagsasabing walang nagawa raw ang dating administrasyon sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos lumabas ang isang balita na tila matapang na ibinunyag umano ng veteran broadcaster na si Ted Pailon sa kanyang programa mismo sa radyo na kung saan maging ang buong Senado ay tila sobrang nagulantang matapos malaman na wala raw palang kaukulang pondo o budget para sa kasalukuyang taon ang mga isa sa sobrang napaka-importanting proyekto ng Department of Transportation na siyang inaasahan mismo ng taong bayan na magbibigay ng benepisyo sa ating mga commuters at kasama nga rito ang mga sumusunod na proyekto: Support to Foreign Assisted Projects, MRT Line 4 Project, Davao Public Transport Modernization Project, DPTMP, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid Transit Project, Metro Manila Subway Project, PNR South Long Haul Project. Ang mga nabanggit na mga proyekto ay kasama di umano sa listahan sa Foreign Assisted Project na popondohan sana ng gobyerno ngayong taon. Malinaw di umano na ito ay nakalatag sa National Expenditure Program pero nang aprubahan ng Kongreso at pinirmahan na ni Marcos Jr. ang General Appropriation Act ay napunta di umano ito saan program appropriation ang mga naturang mga malalaki at isa sa pinakamahalagang proyekto siyang nangangahulugan lamang di umano na ito ay nakalagay na umano sa hindi itinuturing na mga hindi importanteng proyekto at walang kaukulang pondo. Kaya tila nagkatotoo lahat ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagkakamali na nakatingga na lang ang mga big tickets project na ang mga pinangako raw umano noon ni Marcos Jr. ay kanya raw ipagpapatuloy ang mga nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan mga kababayan, maaaring ikaw ay isa rin sa nabudol dahil dito sa mga big ticket project ni dating Pangulong Duterte na sinasabing ipagpapatuloy ng administrasyong ito, no? Ay hindi naman pala. So nasaan na po yung kanyang ipinangako noong kampanya? So dalawa na po mga kababayan ang hindi tinutupad ng administrasyong ito.
Una, yung 25 pesos na kilo ng bigas. Pangalawa po, ang pag-continue no, na mga magagandang proyekto ng dating administrasyon. So, nasaan po yan ngayon mga kababayan? No? Kung hindi pa yan napondohan, much better. Diba? Pero kung may pondo na yan at hindi pagpapatuloy, yun ang masaklap. Kasi magtatanong po ang taong bayan, saan nyo po dinala? No? Saan nyo po dinala yung mga pondo niyan? Kung meron na, kung meron lang. Kung wala, hindi much better kasi safe po. No? Hindi pa rin safe kasi wala naman tayong nakikita No? Kasi kung hindi pagpapatuloy itong mga project na ito, tapos wala tayong makikita mga big ticket projects, tapos malaki ang utang ng Pilipinas, yan ang malaking question mark. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.